Magandang araw mga ka-EduTalk! Welcome sa isa na namang makabuluhang episode kung saan pinag-uusapan natin ang realidad sa ating edukasyon. Ako si Luzon Avenue. At ako naman si QAV at today, tatalakayin natin ang isang mainit at mahalagang issue. Ano nga ba ang mga pangunahing balakid sa literacy ng mga bata? Bakit may mga estudyante na magaling sa actual na gawain pero hirap pagdating sa requirements, papers, or corporate activities? Ayun, and of course, pag-uusapan din natin ang mga solusyon, lalo na ang ideya ng oral program at kung bakit kailangan natin ng proper findings na hindi naman dapat pinagbabayaran. Unahin na muna natin, pag sinabing literacy, hindi lang ito yung marunong magsulat or marunong bumasa. Kasama dito ang pag-unawa, pag-analyze at paggamit ng impormasyon sa totoong buhay, lalo na sa trabaho. Tama, kaya naman nakakagulat na may mga kabataang nakakatapos ng high school, minsan college pa, pero hirap sa pagbabasa at instructions o paggawa ng reports. Hindi sila bobo ha, magaling sila sa actual tasks, pero may gap sa literacy. Exactly. Kaya pagdating nila sa trabaho, kaya nila yung manual labor, kaya nila yung hands-on work, pero pag pinagawa mo ng form, report, email, ayun, hirap. May mga bata talaga na dapat na-assess pa lang ng maaga, pero minsan hindi nakikita ng teachers yung struggle kasi kulang ang tools or walang proper screening. At minsan naman, may assessment program nga, pero may bayad, or complicated, or hindi standardized. Kaya hindi tuloy nagagamit ng tama. Alam mo, QAV, sobrang important ng early intervention. Sana grade 1 or grade 2 pa lang nakikilala na kung sino-sino yung nahihirapan. Tama, kasi pag hindi naagapan, dadalhin nila yan hanggang high school. Tapos pag graduate, ayun, hirap na sila sa workplace task. Ito na yung isa sa pinakamagandang solusyon, yung oral program. Dito, tinitignan agad kung paano nagbabasa, nag-iintindi at nag-express verbally ang bata. Simple pero powerful. Kasi kahit hindi sila marunong magsulat agad, nakikita mo kung handa na ba sila sa reading. At pinakamahalaga, dapat regular, dapat standardized, at sana libre, hindi yung may bayad pa para lang ma-check ang anak. Kapag may batang nahihirapan, dapat may clear documentation, may proper report at may malinaw na recommendation. Hindi yung baka may problema, ipacheck nyo na lang. Dapat may proper finding na hindi nagpapalabas ng pera ang magulang. Edukasyon to, dapat accessible. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa bata. Tungkol ito sa pagbibigay ng time na matuto talaga bago umakyat ng level. Kasi kung graduate nga pero hindi marunong magbasa ng maayos, sila rin ang mahihirapan sa bandang huli. Ang literacy ay pundasyon. Hindi lang ito para sa eskwela, kundi para sa totoong buhay. Kung hindi natin naayusin ang assessment at early identification, paulit-ulit ang problema. Kaya bigyan natin ng pansin ang mga solusyon na madaling i-implement, tulad ng oral program, proper findings at pre-interventions para walang batang may iwan. Maraming salamat sa pakikinig Ito ang EduTalk PH with Luzon Avenue. at QAV. Hanggang sa susunod na episode!